And we all stand, let's pray. Heavenly Father, we allow you, Lord God, to minister, Lord God, in our midst. Minister to our needs. And minister, Father, to all who are really in need of your presence and of your power and of your hug, your embrace. Lord, whisper, Lord God, bumulong ka sa amin. And may you rebuke us. But not only rebuke us, Lord, kung pwede, Lord God, that you encourage us. You strengthen us, Lord God. Expecting more from you. Expecting more of you, Lord God. And I pray, Lord God, na uuwi kami na malakas, encourage, at ready to encourage others. Especially yung mga downtrodden, yung mga baksak, yung mga depressed, at particularly yung mga inaatake ng kalaban. Be with us, Father. We love you. We thank you in Jesus' name. And everybody say amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sagot ko na lunch mo ulit. Gawi. Dating gawi. Amen. Taas ka ang kamay ng bless na bless. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Uy, ano ngayon? Long week. Ano ngayon? Holiday na. Hanggang bukas yan. At ilan dito ang nag-expect ng miracle ng Panginoon? At ilan dito naniniwala na after niya mapakinggan ang Word of God, may miracle at miracles na mangyayari sa kanya? Pakitaas ka kamay. Sabi mga sakatay mo, sure na sure yun. Pero today, pag-usapan natin ay isang bagay at reality sapagkat palungkot ng palungkot ang mundong ito. Tama po ba? Sobrang lungkot. Nararamdaman natin lahat yan. So, ang title ng aking word is, nakakalungkot ang sobrang lungkot. Totoo yan. Nakakatawa na lang tayo lahat kasi nakita natin yung mga pastors natin at ilang mga leaders natin at mga importante mga members natin dito. Pero totoo lang talaga, nakakalungkot ang sobrang lungkot. It is sad to be very sad. Tama ba yun? At ang ating text, marami, pero paulit-ulit lang siya. It will be coming from Psalm 42, 5, 6, 11, tapos Psalm 43, 5. Iisa lang lahat ito. So, natin pag-uusapan ang 4 verses na ito, okay, o text na ito, pero actually, isa lang yung sinabi niya. So, kinuha ko lang lahat kung saan inulit ng writer po ito. So, pag-usapan natin, what is the danger of deep sadness if frequently experience. Ano ang panganib ng malalim na kalungkutan na laging nararanasan natin? Sabi rito, when deep sadness is experienced frequently or for long periods, it can have serious effects on a person's emotional, mental, and physical health. Kapag lagi nararanasan ang napakalalim na kalungkutan, hindi daw ito nakakabuti. Sapagkat maapektuhan daw nito ang emosyonal, mental, at maging ang physical na kondisyon o kalalagayan ng isang tao. Katulad siya nangyari, bumulaga sa atin, di ba, last week, si Eman Atienza, na anak ng isang mahusay, na celebrity, ay nag-pass away noong October 22, 2025. So she lost her beautiful, vibrant life due to her bipolar condition. Maraming judgment, maraming conclusion, pero tingin ko wala akong right mag-conclude. At wala rin tayong right manisi kasi wala tayo doon. Tayo ay pare-pareho kong nakikigrieve kay Kim na isa sa mga pundasyon din at tumulong sa atin ng mga ilang napakagandang programa na ginawa niya. Ginagalang po natin siya since siya po ay isa ring mananampalataya. Pero pag-usapan natin, ano ba itong bipolar condition? So ano ang bipolar condition? Ang bipolar disorder kasi ay isang mental health condition kung saan ang emosyon ng isang tao ay matindi, pabago-bago. Mula sa sobrang taas, mania, hanggang sa sobrang baba, ang tawag natin doon, depression. Mania, peak, taas, excitement, excited, tapos hanggang depression, sobrang baba. So, hindi ito simpleng mood swing, hindi. Kasi ito ay malalim, matagal,
at nakakaapekto sa pag-iisip at pag-uugali at parang araw-araw na gawain. Katulad sa case nitong napakagandang dilag na ito na nawalan ng buhay, nag-umpisa lahat ito nung siya ay 8 taon. At maraming speculation, di ba? Pero hindi na natin yun karapatan. Kailangan natin makigrieve sapagkat nawalan ang pamilya. So, 2 pangunahing yugto ang pwedeng mangyari sa isang bipolar na may bipolar condition. Una, yung manic episode. Ano ba itong manic episode? Tingnan natin yung manic episode. I think meron akong maiksing video tungkol sa kanya. Sige. Labis na tawa o tuwa. Di ba? Excessive excitement. Overconfidence. So papakita mo, yung saya-saya niya. Hindi po lahat ng taong masaya ay masaya. Pwedeng manic episode po ito. Mabilis siya magsalita. Maraming plano. Minsan walang takot. Gumagawa ng mga padalos-dalos na desisyon. O kaya pwedeng magpapakita ng sobrang paggastos ng tao. O mga risky behavior. Ay manic episode. Madalas kulang sa tulog pero magulat ka, hindi naman niya dama yung pagod, di ba? Mataas ang adrenaline. Okay, normal po ba yun? Pwede i-consider na manic episode yun. Kaya lang, sa isang taong may bipolar condition, hindi lang siya manic episode. Dito papasok yung tinatawag na depressive episode. Ito naman ay pagpapakita ng sobrang lungkot. I think mayroon tayong maliit na footage o video footage tungkol dito. Panoorin natin. I'm sure we're taller, another dimension. You say we're small and not worth the mention. You talk. Condition ng matinding lungkot at kawalan ng pag-asa. Mula sa mataas na manic episode, saya-saya, biglang magbabago ito after 1 week o after a year ng isang matinding lungkot ng episode sa kanyang buhay. Damang-dama mo na walang kapag-apag-asa yung tao. Kawalan ng gana o appetite sa pagkain at maging sa lahat ng bagay. Nawala ng gana. Nakita ko yan, alala ko 1974 sa tatay ko, ayaw na magtrabaho. Ano kaya nangyari? So, may mga taong ganito ay hirap matulog o pwedeng sobrang tulog. Pwedeng nakakadama lagi ng sobrang pagod, mabagal na paggalaw, may guilt, at nag-i-express ng worthlessness o worthless feelings. Minsan, may panganib sapagkat sa kanyang tinatawag na depressive episode, dito na mag-i-express ang panganib ng suicidal thoughts o tinatawag nating self-harm. Kung ang isang anak mo o sino man sa pamilya ay may bipolar condition tapos nandito na siya sa depressive mode, hindi kasalanan minsan mag-resign at tutukan ang bata. Kasi nagbibigay na ito ng red flag. Okay? So, yun na. So, ito pong panganib ng suicidal thoughts o self-harm, ito yung tinatawag na main phases na ito ng bipolar condition. Ang tawag po rito ay MDD. Sabi ng MDD, Major Depressive Disorder. Kailangan siya ng tutok. Kailangan na siyang unawain. Hindi na siya umaarte. So sa ganitong kondisyon, hindi na siya pwedeng iwan ng pamilya, ng anak o ng ama. At hindi ka na rin pwedeng mang-iwan bilang kaibigan. So ano ang harm ngayon, ang panganib ng bipolar disorder? Una, emosyonal. Panganib. May panganib sa kanyang emosyon. Diba? Hindi mo kontrolado yung damdamin ng tao eh. Kaya mahirap mapanatili yung balancing buhay niya. Ano ba ito? May mga swing moods. Ano ba ito? Bakit nagkakagaling to? Misa maghuhusgahan mo. Pero totoo, may panganib na sa kanyang emosyon. Pangalawa, may panganib sa kanyang relasyonal o relational. Maaring masira ngayon ang pamilya kasi hindi mo naiintindihan yung tao eh.
magagalit yung nanay o yung tatay, magagalit ang mga kaibigan, o pwedeng magalit yung mga kapatid. Kasi nagbabago ng pag-uugali eh. Bakit? Pangatlo, financial. Kasi sa manic phase, pwedeng gumastos siya ng malaki. O pwede sa kanyang depressive episode, pwedeng hindi na siya magtrabaho. Siyempre, tatamaan yung financial niya. Ano pa? Pang-apat, kalusugan. Kapag hindi ginamot ito, maaari ito magdulot ng matinding depression, anxiety, at baka maglibing tayo ng tao. Which nangyari nga yan. At higit sa lahat, kung ito ay Kristiyano, pwede mo sabihin na, hindi naman tatalaban ng Kristiyano. Hindi po tatalaban po tayo. So ang taong bipolar ay maaari makaramdam ng paglayo sa Diyos. Kasi ang feeling niya, wala na ang Diyos eh. Pwede rin ang feeling niya, wala na yung mentor niya eh. O pwede ang feeling niya, hindi effective ang church niya. At dahil dito, mawawalan siya ng pag-asa. Lalo na sa depressive stage. So ang tanong, realidad ba ito? Totoo po to. Kasi hindi ko to pinaniniwalaan noon. Noong panahon ng pandemic, naranasan ko to. Totoo to. At may pastor lumapit sa akin, depressed ka na pala, ba't di ka pa nagsasalita sa amin? Sumagot ako doon sa pastor, hindi sa iyo, pastor. Kasi tingin ko dadagdagan mo yung depression ko. Tiyaw ba kayo? Hello? Ang kailangan ko lang yung asawa ko. Kasi wala akong mautusan. Totoo yun, sinabi ko yun. Ba't di mo pa sinasabi sa amin? Pastor, hindi po sa tulad ko po niyo sasabihin. Kasi nakahiga na po ako, pagagalitan niya po ako eh. Kala niyo po nasa church pa tayo. So naranasan ba ito ni David? Yes. Can we go now to Psalm 42:5, 6:11? 43:5. Sa isang banda, pag binabasa mo yung text, parang, baksak siya, may problema, umiiyak siguro. Hindi ho. Sabi rito ni David, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him and Savior and my God. Kung hahatiin ko sa dalawang episode, ito, yung unang-una ay depressive episode, yung una. Pero pagdating sa pangalawa, o pangalawang sakdong o clause, pwede nagpapakita na ng manic. Pero hindi siguro manic, positive siguro yung pangalawa. Like unang-una, why so my soul are you downcast? Why, O soul, you are disturbed? Di ba? Down na down to. Nagtatanong sa sarili, si David. Pero ang pangalawa niya, siya mismo nag-encourage sa kanyang sarili by saying, taka muna, bumalik ka sa Diyos. May pag-asa sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. At purihin mo siya, ang Panginoon at ang ating tagapagligtas. So pwede ko palang i-encourage ang sarili ko. Pwede. Gawin mo nga ngayon, encourage mo ang sarili mo. Kaya lang wag malakas, amen. Baka mapagbintangan ka. Pwede pala natin na kung wala na talagang encouragement na available mula sa church, o wala na palang encouragement available sa ibang tao, why not have the courage to encourage yourself? By saying, sandali lang, Manny. Sabi niya, bakit hindi ka bumalik sa Diyos? At ibalik mo ulit ang pag-asa mo sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, encourage yourself. Amen? Huwag tayo manisi sa iba. Baka yung iba kasing sinisisi natin, baksak din. Tama ba yun? Are you okay? So dito nire-reveal, ano nangyari dito kay David? Ano kanyang inner condition? Unang-una, makakakita tayo ng emotional distress and depression. Sabi ni David, why my soul downcast? Why my soul is disturbed? So these words expresses deep sorrow. Ang lalim nung lungkot, ang lalim nung sobrang sadness, ang lalim nung anxiety, ang lalim ng discouragement. Ang discouragement ay totoo. Ang daming factors at ang daming impactors
ng discouragement. Tama po ba? Ang isang factor, social media. Di ba? Si Eman, binuli ng isang magaling na content creator ng lies. Marami kasing content creator ng lies eh. Ang bumira sa kanya. Ang babastos ng tao ngayon. Ilan dito nag-agree na napakabastos ng tao ngayon? Opo. Tapos maririnig mo sila at papatulan mo sila. Ako pinibira ako. Ganda mong lalaki, ang sakit. Kasinungalingan. Ang dami. Grabe na ngayon, wala nang pasintabi ang tao. Walang pastor-pastor, bishop, walang presidente, walang senador. Lahat hindi makakalampas sa mga bashers na ito. At masakit sila magsalita. So, ang daming discouragement. So, si David ng panahon to, ang feeling niya, yung emotionally drained, spiritually heavy. At yung soul niya, sobrang pagod. At nakikipag-wrestling siya against despair. Pangalawa, nung panahon na ito, si David ay spiritually dry at may nilolong siya. Kasi makikita mo naman earlier, doon sa 42:1, di na natin quote, sabi niya, as the deer pants for streams of water, and so my soul pants for you, O Lord. So he longs for God's presence. Lord, gaya ng usa na naghahanap ng malamig na tubig, sabi niyang ganun. Ang feeling ko malayo, wala akong maigiban. Malayo ka, Panginoon. Siya mismo nagsasabi na may despair, may dryness, may longing. Sana makainom ako. So ang feeling niya dry. Darating sa panahon ng buhay natin, even though ang taas-taas ng spirituality natin, pwede after that, a day after that, pwedeng, wow, dry, spiritually dry, walang galaw. Diba? Even ang Panginoon, after God spoke through Malachi, there was what we call a 400 years of silence. Hindi nagsasalita si Lord. At ang pinaka-nakakabingi ay hindi ang ingay ng social media. Pinakamatinding pagkabingi ay walang tinig ang Diyos sa atin na may misinterpret natin si Lord. At maraming tao hindi na-stumble kay Lord dahil sa mga bagay na pinapresent niya o malalaking bagay na napresent sa Scripture, kundi na-i-stumble ang mga tao sa Panginoon kasi walang galaw si Lord. Tahimik mo naman. Number 3, si David ay nasa isolation at ang dami-dami niyang kaaway. Kaya ang feeling niya, he feels cut off from the community. Wala siyang makuha ng tulong. Hindi naman siya maka-worship. Kasi yung kalaban niya, minamak siya ng kanyang mga kaaway. At nakakagulat, yung mga kaaway pa niya nagtatagumpay. Hindi ba nakaka-stumble at nakaka-misinterpret, di ba? Nagkakaroon ng misinterpretation na ikaw anak ng Diyos, you're trying to be good, you're trying to be righteous. Tapos yung mga makasalanan pa ang yumayaman. Tama po ba? Na ikaw hindi ka makapagnakaw kahit candy. At saka mo maintindihan na kapag nagnakaw ka, yun ang paraan para tawagin mong bless ka. Ganon siya. So ang feeling niya, kung sino pa yung masama, ang siya nagpo-prosper. So ang feeling niya, parang inabandon na siya ni Lord somewhere. At totoo, may loneliness. Kapatid, may kalungkutan. At ano pa, may inner struggles between faith and despair. Na hindi niya alam ano ba to? Ano ba to? Itutuloy ko ba yung despair? Patulan ko yung kalungkutan? Di ba? Actually, si David naman ay wala naman, he is not hopeless. Kaya lang ang sinasabi niya gano'n, Lord, baka pwede tulungan mo ko, ibalik ko yung pag-asa ko sa iyo. Di ba? So dito makikita natin yung despair, nararamdaman. Di ba? At dapat yung kakayanan ng Diyos, ibalik ka sa katotohanan, dapat mong paniwalaan. Kaya na kapag nag-overwhelm na yung despair at nag-overwhelm na lahat, yung laki ng problema, nag-escalate lahat ng tension, minsan napakahirap na maramdaman ang Panginoon. Siya mismo nagsabi, bumalik ka kay Lord. Amen po ba? At nung panahon na yun, nilagay ni Lord si David sa wilderness. Again, nung araw ko pa ito pinreach, na ang wilderness, the Hebrew word for the word wilderness is midvar. Sabay-sabay nga, midvar. And in ancient mind, in Hebrew context, Hebrew thoughts,
wilderness is considered as a place of order. Wilderness is not windangness. It's a place where God will meet you. A place where God will put everything in order. So there is windangness. Nasa sa iyo, paano mo i-interpret? Ano ba to? Inabandon ako? Or dito ko siya mamimit? Inaalis ba yung faith ko? O pinalalakas ang hope at faith ko? Dito yon. Kaya importante na dito na ngayon i-recover ni David yung determined faith niya. Despite his distress, David declares, sabi niya, "Yet I will praise you, Lord." At yung praise, that praise expresses determined faith. Determinado na yung faith ko. Babalik ko sa iyo, Lord. Resolved na ako to trust you again, to worship you again, and to create new songs from this despair. Mula sa lungkot ko, gagawa ako ng kanta. Kaya ngayon kanina, hindi po lang yun simple na mga pangungusap. It was a song. It's a song. Gagawa ako ng kanta mula sa malulungkot na mga bagay na nangyayari sa akin. So he pulled himself out of distress. Si David mismo ang nag-pull sa kanyang sarili out of distress and depression. At siya mismo ang naghila sa kanyang sarili pataas. Hinila niya yung katawan niya, tumayo ka na dyan. At hinila niya ang espiritu niya, sumamba ka na dyan. Kapatid, kapag wala na nag-i-encourage sa iyo, ibig sabihin nun, ikaw mismo mag-encourage sa sarili mo. Amen po ba? Lumayo-layo sa lubid. Sabi mga sakatay mo, lumayo-layo sa lubid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? So siguro ang pangiging tanong nyo, what is the danger of deep sadness if frequently experienced? Bishop, paano to kung papatulan ko tong sobrang lungkot? Huwag mong patulan yan. Kasi narito ang mga importanteng bagay na hindi mo akalaing haharapin mo. Hindi advisable ang sobrang lungkot sa buhay. Ngumiti-ngiti ka rin. Tumawa ka. At ang pinakamagandang pagtawa na hahangaan ng Diyos sa iyo ay yung tumatawa ka ng walang dahilan. Gawin mo yan. Nang lumayo-layo sila sa iyo. Tumawa ka mag-isa, lalayo lahat yan. Kasi sa kanila galing lahat din ang kalungkutan mo. Amen? Tapos magsalita ka mag-isa. Yun, lalayo na. Ano ba nangyayari dito kay Nadia? Nagkasalita mag-isa. Ayan, lalayo na lahat sila. Amen? Ay, salamat. Lumayo din. Tsaka sabihin mo sa kanila, wala akong pera. Lalo silang lalayo. Amen? Are you okay? What is the danger of deep sadness? Number one, emotional mental danger. Ibig sabihin, ang sobrang lungkot leads to depression. Depressed ka na, may anxiety ka na, kabalisangan. Di ba? Yung sobrang lungkot leads to anxiety, kagulumihanan. Ang bigat to, kaguluminahan. Hanan. Yung sobrang lungkot leads to low self-worth. At ang masakit ito, yung sobrang lungkot leads to pag-iisip o pagpapatiwakal. Meron nga ako nakausap, sabi niya gano'n, Bishop, may plano po ako magpatiwakal. Sabi ko, wag mo nang tuloy. Bakit? Yung buhay pa lang tayo sa mundong ito, pagpapatiwakal na. Wag mo nang dalawahin. Oo nga, ano? Oo. Sapat na yung una. Itong mundong ito ay pagpapatiwakal. Tapusin mo na lang to. Tsaka gusto ko malaman mo, mamamatay ka rin. Kailan po? Kaya nga, wag mong bilisan. Papunta ka din doon. Sabi mga sakatay mo, wag mong bilisan. Papunta lahat tayo ron. Are you still with me? Pangalawa, relational danger. Aba, kung tutuloy ang sobrang lungkot, may panganib na masirang relasyon. Hindi pwede kang maging malungkot sobra. Kasi bakit? May withdrawal sa tao. At ito masakit. Nagwi-withdraw ka sa tamang tao.
At pumupunta ka sa mga maling tao. O di ba nagbaliktad? So withdrawal from others, the person may isolate themselves, avoiding family, friends, and church community. Which is, I think, very, very important in order to survive in this life. So ano mangyayari sa'yo? Aalisan mo yung tamang tao? Didikit ka sa maling tao? Mali. Kung tutuloy ang sobrang lungkot, ano mangyari? Miscommunication. Sadness can make a person easily offended, misunderstood, or distant. Ibig sabihin, kung lagi kang malungkot, hindi ka makakaintindi. Kasi lagi kang offended. Lungkot-lungkot na nga ng buhay ko, nagbibiro ka pa eh. Number 3, siyempre mahirap ka kasama, malungkot ka eh. Ang bigat ng buhay pag malungkot. Malungkot na ang buhay mo nila, sumama ka pa, malungkot pa, definitely may hihiwalay sa'yo. Kasi nagiging cause ito ng irritability, relationship can suffer sa pamamagitan nito. So may masisira. Hindi mo alam ngayon, pero soon malalaman mo. So kapag lagi kang malungkot, may panganib ng relasyon. Pangatlo, pag tumuloy yung lungkot mo, definitely magkakaroon po ng panganib sa physical tsaka gawi o behavioral o physical and behavioral danger. Bakit? Kasi siyempre tatamaan ang katawan mo, lagi kang pagod, fatigue. Tapos pagkasira ng tulog, sleep problems. Ang dami mong sleep deaths. Saan galing ang kawalan natin ng tulog? Lagi sa pag-iisip ng kalungkutan. Ano pa? Weaken immune system. Siyempre, hihina yung immune system mo. Di ba? At dahil dyan, madali ka na lang mamatay sapagkat kung ang iyong immune system ay hihina, vulnerable ka sa anumang atake ng karamdaman. Pangatlo, pagkawala ng gana kumain. O kaya, pwede, extreme, kain ka naman ng kain. May kaibigan ba kayo na pag may problema, lalo siyang kain ng kain? Meron ba kayong kilalang ganon? O, pero wala naman pera. O pwedeng hindi na kumakain. Para malaman mo, mamamatay ng tao, hindi na siya kumakain. Ang matanda, kapag hindi na kumakain, alam na natin, malapit na. Ano nangyari kay nanay, ano kay tatay, hindi na siya kumakain. Yun eh, doon nag-uumpisa, nasisira ang katawan. At definitely, di ba, ano ang panganib, physical at gawi, pabaya ng sa responsibilidad. Hindi na magtatrabaho, hindi na mag-aaral, hindi na magmi-ministry, wala nang motivation sa anumang gagawin niya. Nawala na ng gana kasi talagang tinanggal niya yung gana niya. Hindi pwede malungkot. Kailangan ngumiti. Kailangan sumayaw. Kailangan magtaas ng kamay. Kailangan tumawa. Kasi ang pagtawa ay nagbibigay ng kalusugan at nagpapalakas ng ating immune system. Hindi ito palakihan ng katawan, kundi palakasan ng immune system. Ang unang-unang dapat gawin, ibalik ang pagtawa. Amen po ba? Sabi mga sakatay mo, tawa tayo ulit. Alam mo, madali lang tumawa. Gusto nyo malaman, madaling tumawa? Ilan dito gusto malaman? Tumingin ka lang sa katabi mo. Tapos matatawa ka talaga. Tinan mo yung katabi mo, di ba? Dalawa, whether masuka ka o matawa ka, pero definitely matatawa ka. Ang dali lang. Ako, tingnan lang niyo ako, nakakatawa si Bishop. Para siyang isang tao na puro ulo lang, walang katawan. Ayun, matatawa ka na. Are you still with me? Pang-apat na panganib. Siyempre, spiritual na panganib. Di ba? Pag tumuloy yung lungkot, may spiritual na panganib. The loss of faith or hope in God will manifest. Di ba, yung continuous sadness can make someone feel abandoned by God. Kasi marorong interpret mo si Lord eh. Bakit? Pinabayaan ako eh. Bakit? Bunga ng lungkot. Pinilit ni David ibalik yung sarili sa pag-asa sa Diyos. At sino nagbalik sa kay David? Siya mismo. Sabi niya, pumalik ka nga kay Lord. Hindi maganda ito nangyayari sa atin.
Siya mismo. Hinila niya ang sarili niya sa templo. Hinila niya ang sarili niya sa Panginoon. Pinilit niyang ibalik ang kanyang katawan kay Lord. Pilitin mo, gumising ka ng umaga. Tumayo ka dyan. Mag-worship ka, magbihis ka, di ba? Pero pag pumunta sa church, magbihis. Ha? Pwede na pa. Pangalawa, ano ang danger? Bitterness and guilt. Try to imagine, di ba? Isipin mo mabuti na punong-puno ka ng bitterness, punong-puno ka ng guilt. Paano ka makakaroon ng vibrant life? It can lead to resentment, i-blame mo yung sarili mo, self-blame, o questionin mo yung kabutihan ng Panginoon. Bakit? Galit, guilt. Galit, guilt, hindi siya maganda. Kaya ang una nakikinabang sa mga taong humingi ng tawad at nagpapatawad, sino? Yung pinatawad? Hindi. Yung nagpatawad. Nagpatawad. Sa palengke nga may tawaran eh. Number 3, neglect of prayer and worship. Definitely, ano ang danger? Hindi ka na ngayon magpe-pray. Hindi ka na ngayon mag-worship. Definitely, hindi ka na ngayon mag-church. Eto pa isa, siyempre hindi ka susunod kay Lord. Bakit? Offended ka kay Lord. Hindi sa kaso niya sa'yo. Sa nangyayari sa'yo. Pagbitaw sa panalangin, paglayo sa pagsamba, hindi maganda ang sobrang lungkot. So, ang tanong ngayon, paano ako makakatulong? Kasi ang daming tao. Sa pamilya nyo, isipin nyo mabuti, ilan ang malungkot? Sa negosyo, sa katrabaho, ilan ang malungkot? Sa trabaho, ang daming malungkot. Bakit? Lalo na kung may boss ka na nagmumura, talagang lulungkot ka eh. May kasama kang bully, lulungkot ka. So, ang dami mga malulungkot na event. Hindi natin mapipigilan ng lungkot, pero paano ako makakatulong sa mga taong sobrang lungkot? Hindi naman ako doktor, hindi naman ako psychiatrist. Di ba, hindi naman ako marunong mag-counsel bishop, hindi naman ako na-train sa church. So, paano ako magiging big help sa mga tao? Helping the downcast? How do I bring light into deep darkness to these people? Will be our question. Dito ako gusto ko. Hindi yung inassess ko na, Bishop, ang ganda namang sinabi mo, na-trace ko, nalaman ko, na-diagnose ko sa sarili ko na ako pala iba lungkot. Taka muna, alam na natin may lungkot. Paano tayo makakatulong sa iba? Paano natin ma-refresh yung iba in order ma-refresh din tayo? So here are the following ministries available in doing this. Gusto ko after this, alis tayo sa church. And let's start doing the ministry. The ministry of bringing joy to people. Na kahit papaano, Lord, papaano ako magbibigay ng sigla sa mga taong nawalan nito? Ilan dito interested? Taas sa kamay. Amen? May kilala nga ako may malungkot Janitor siya, janitor din yung malungkot. Sabi niya, pare, malungkot ka. Malungkot ako punta ka ng 7th floor, tapos tumalong ka ron. Sinunod niya. Number 1, are you ready? Are you ready? Yeah. Number 1, be present. The ministry of presence. Narito ang mga bagong ministry available sa akin at sa iyo. The ministry of presence. Romans 12:15, sabi, rejoice with those who rejoice, then mourn with those who mourn. The ability to rejoice with others. Umiiyak siya, iyak. Tumatawa siya, makitawa ka. May victory siya, makiselebrate ka ng victory. At sometimes, yung pinaka-best help is simply being there. Samahan. Nagsasabi na Brad, sis, ang lungkot ko, samahan mo. Amen? Kasi yung mga depressed na tao often feels alone. Nararamdaman nila mag-isa sila. Pangalawa, nararamdaman nila unseen. Hindi sila nakikita. Pangatlo, nararamdaman nila na sila ay misunderstood. Hindi ako naiintindihan. Ibig sabihin, anong gagawin ko? Your job is not to fix their path. Just sit with them in it.
with your love, with your heart, with your mind, with your presence. Sabihin mo lang, hindi ko alam kung saan ka dumadaan. Pero gusto ko malaman mo, you're not alone. Andito lang ako. Baka hindi kita matulungan, pero gusto ko lang malaman mo, andito ako. Baka hindi ko masagot lahat ang tanong mo, hindi ko kaya, kasi tao lang ako. Basta ang alam ko lang, basta samahan mo na kita. Importante na yun. Kung nagsasalita na, at nagsasabi, nagbablog na, nagsabi magpapatiwakal, magpapakamatay, huwag mong biruin, huwag mong bilhin ng lubid sa hardware. Hindi. Ang gawin mo, samahan mo lang. Huwag mo ba sabihin sa kanya, huwag kang magpakamatay kasi mapupunta ka sa impyerno. Hindi nila naiintindihan ang impyerno. Ang naiintindihan nila yung overwhelming na sakit at hindi pagkaunawa sa buhay. So what's the best antidote? Be with them. Visit. Call. Magpakita, sumama, tumabi. Bumisita. Tumawag. Makinig. Huwag mag-conclude. Ayan ka na naman, galing mo na naman eh. Kasi nung araw, nung panahon namin, hindi naman kami ganyan eh. Hindi niya yun maintindihan. Walang amount ng magandang explanation ang makakaintindi sa taong malungkot. Ibig sabihin, huwag magpayo. Magpakita. Magparamdam. Listening without judgment or giving quick advice, hindi siya makakatulong. As a matter of fact, nakaka-irritate. Kasi lagi kang magaling. So offer a comforting presence rather than giving constant correction. Your correction is nothing to these people. Di nila yun maiintindihan. Kasi balot sila ng sobrang lungkot. Kaya nung araw, pag malulungkot ang hari, inaalis ang gabinete. Ang pinapapasok, sino sa tingin nyo sa palasyo? Sige, sino? Exactly, yung jester. Yun lang ang magpapasaya sa kanya. Patawanin mo ko. Inaalis lahat ng mga tagapagpayo niya kasi yun ang nagpalungkot sa kanya lahat. Yun ang mga nagpayo sa kanya. Kailangan mo lang ay clown. Sometimes we need to be a jester to someone who is losing hope and faith. Di ba? Tigilan natin maging magaling, kundi maging mabuti. Ikaw sa baba ko rito. Naintindihan niyo po ba? Are you okay? Gusto niyo balikan ko ulit dito sa 4 na page? Hindi na okay. Nakakalungkot, di ba? Number 2, listen deeply. So yung una is the ministry of presence. Number 2 is the ministry of listening. Ministry para to? Oo. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. So in times like this, may taong malungkot, please, mabilis makinig, dahan-dahan magsalita. Di ba? Kasi yung mga taong ito na sa malalim na kalungkutan, hindi nang umingiti at sobrang lungkot, nakakaramdam na ang kanilang pain doesn't matter to you. Di ba? Ang sinasabi ng mga tao ito, hindi niyo po ako dama. Huwag mo sabing, dama kita. Hindi nila paniniwalaan. Sis, anak, dama kita. Hindi. Ang paniniwala nila, hindi mo sila nararamdaman. Hindi mo dama ang nangyayari sa akin. Sinasagot tayo naman, hindi natin maintindihan, bakit hindi ko dama? Dinaanan ko yan. Kasi hindi talaga yun ang right words. Ang kailangan talaga, no words. Ang kailangan lang makinig. Nung makita ng 3 kaibigan ni Job siya, hindi sila nagsalita for 7 days. What they did was just to listen. Listen to the reklamo. At wala silang sinabi at naibsan kahit papaano. Si Job, ang hirap nito. Ang makinig.
At minsan may kausap ako, 2 oras, walang tigil, dire-diretso, umapoy na yung tenga ko sa cellphone. At bigla na lang, abrupt, niyang hininto. At ang sagot niya, Bishop, 2 oras na tayo nag-uusap. Hindi tayo nag-uusap. Nakikinig lang ako sa iyo. Wala pa akong sinasabi. Maraming salamat, nakinig ka. Paano ako nakatulong? Nakinig lang. Basta ventilate lang niya lahat. Nakatulong ba ako? Yes, nakatulong ako. Sabi niya, nahirapan ka ba makinig? Hindi. Hindi naman ako nakikinig talaga. Kasi nag-aapoy na yung tenga ko. Pwede ba tayo magkita? Para may kape-kape naman tayo. At doon ka umiyak. Gusto kong matikman ang luha mo. Ano kami na yan? Tikman ko nga. Uy, ang sarap. Coffee tears. Coffee tears. Sarap pala nito. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa katay mo, kuha mo. Kuha mo. Oh. Ilan dito ready na makinig? Pakitaas nga kami. Ready? Oo. After niyang tumigil, magsalita, then ask gently. Tanungin mo siya, would you like to talk about what's heavy on your heart? O di, tanungin mo, magtanong ng mahinangon. Di ba? Di ba? O bago siya magsalita, ano ba? Alika, andito ako. Huwag mag-walk out, huwag sumigaw, huwag mag-sermon. Hindi talaga siya uubra. Mag-aggravate lalo. Ang chemical reaction nito sa kanyang katawan ay lalong tataas at lalo siyang magagalit. So don't minimize their feelings. Totoo yun. Validate it. Pero higit sa lahat, in listening, kasi ang listening shows empathy. Ang empathy kasi ang umpisa ng healing. Pangalawang gagawin mo lang, makinig. At yung pakikinig pa lang ay importante ng release ng isang taong malungkot. Number 3, pray with them or for them. Pray with and for them. This is now the new ministry. What kind of ministry is this? The ministry of intercession? After hearing everything, ano mo sasabi mo? Can we pray? Can we pray? Pwede ba tayo manalangin? Yun naman talaga eh. Let's begin to tap the source of power. James 5:16, bakit? Hindi naman aksidente pinili ka eh. Hindi ka naman marunong magpayo. Pero marunong ka bang manalangin? The answer is yes. James 5:16 ang sabi, the prayer of a righteous person is what? Dalawa, oh. The prayer of the righteous person is powerful. The prayer of the righteous person is what? Yung payo ko, baka hindi effective. Pero yung prayer ko. Amen? Pumunta sa righteous, hindi sa righteous. Kuha nyo? Choose. Kasi ang dami righteous. Kailangan natin ng matuwid. Kailangan natin ng mga tao na pinakikinggan ni Lord kasi yung mga taong pinakikinggan ni Lord, malaking tulong sa atin. Kailan naman nyo kung sa kayo nagpa-pray? At yung mga tao nag-pray sa inyo, alam nyong sinagot ni Lord ng panalangin. Wala ka naman faith, ang may faith siya eh. Sinagot ka ba dahil sa faith mo? Hindi. Sinagot siya dahil sa ibang faith. Puntahan mo sila. Yun yung suki ni Lord. Eto maganda. Kumuha ka ng isang anak mo na hindi masyadong nagkakasala. Yung inosente mong anak, kahit hindi niya naiintindihan ng sitwasyon, magpa-pray ka ron, pinakikinggan ni Lord. Alam mo, gawin mo, yung anak mong infant pa, doon ka magpa-pray. Kasi pag malalaki na yung anak natin, may mga sungay na, hindi na sila sinasagot ng Panginoon. Bakit? Anak, wag dyan, may sungay na yan. Maghanap ka ng righteous. Alam mo, ang yung ministry is being created by God. The ministry of intercession. Intercede with that and for that person. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi bakit? Kasi you become the bridge of faith, the bridge of hope, and the bridge of what? Of love. Pray simple.
Ang pag-pray mo sa Kanya, galing sa iyong puso. Sa bawat panalangin, i-quote ang bawat promises. Baka sa anyo ng sermon hindi makinig, pero sa anyo ng panalangin, baka makinig sa bawat pangako. I-insert mo yung pangako ng salita ng Diyos, baka sakaling tumalab. Encourage verses. Pwede din bago mag-pray, mag-worship. Lagi lagyan mo ng laman ng pagsamba. Kasi susuot yun sa puso't kaluluwa. Number 4. Anong ministry yun? Again, umpisa natin. Number 1 is the ministry of presence. Be there. Number 2, the ministry of listening. Number 3, the ministry of intercession. Tama. And number 4, di ba? Ministry of encouragement. Encourage gently. Another ministry, mag-encourage. Proverbs 12:25. Proverbs 12:25, anxiety weighs. Anxiety weighs down the heart. But a kind word cheers it up. Ibig sabihin daw yung pagbibigay ng encouragement ay nakakabuhay. Pero mag-encourage daw gently. Kahit hindi malalaking miracle ang ipangako mo, basta mahinahong salita na nag-a-uplift, kasi ito ang sumusuot sa puso ng isang malungkot. Mga salitang nag-a-uplift, nag-i-encourage, nagpo-pull up dun sa tao sa kanyang miserable condition. Kasi bakit? Kasi yung mga tao na depressed need hope. And so, if they need hope, they need an encouragement. Hindi pressure to change. Hindi nila yun maintindihan. May mga language na madaling unawain pero hindi maiintindihan ng mga taong sobrang lungkot. So they don't need pressure. What they need is the magic word that will encourage them deeply na tumayo. Encourage them. Sabihin mo sa kanya, your story isn't over. God is still writing it. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Nag-uumpisa ka pa lang, may gagawin sa iyo si Lord. Ganda ng kwento mo, ganda ng pelikula mo. Blockbuster yan. Kikita ka dyan. Tapusin mo ng maganda. Kaya, speak life, not lecture. Sabay-sabay nga, speak life, not lectures. So, wag mag-lecture. Release the word. Pinakamagandang encouragement nila, lagi, promises ni Lord. Kahit isa lang may baon ka. Isa lang. Kahit hindi malaki yung promises. Basta bunutin mo lang yun, susuot yun sa puso. Susuot yun sa puso. Amen? Tapos, sabihin mo sa kanya, at kung sumama siya sa iyo sa panalangin, napangiti mo siya, then celebrate tiny victories. Katulad ng, Brad, salamat sa prayer mo, nakagising ako ng umaga kanina, then celebrate it. Wow! Kahit maliliit na pagbabago, be sensitive with that. Tingnan mo, kasi yun pwede nang i-celebrate. Celebrate natin yan. Ilang tulog? Naka-4 na ako mula sa 1, 2, 4, panalo tayo. Ang aim natin na 6 hours. Kaya ba? Kaya yan. Sige, kaya yan. Please, maging mabait. Maging mabuti. Konting unawa. Kasi babalik sila sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you okay? Balik ko ulit sa umpisa. Parang di na. Okay, number 5. Are you okay? Number 5. Guide them toward healing. How? The ministry of wisdom. The ministry of wisdom. Ano itong ministry of wisdom? Proverbs 15:22, plan fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Sometimes the most loving thing that you can do to help them is to find professional or pastoral support. Balik mo sila sa life group. Balik mo sila sa pastor. Balik mo sila sa isang tao.
Kasi ang depression is both emotional tsaka physical eh. So ano ang kailangan? Kailangan ng wise care. Balik mo. Kung kailangan ng doktor, i-guide mo. Ayaw pumunta, samahan mo. Pa-counsel mo sa pastor. Punta tayo sa pastor. Magpanalangin ko. Nahihiya ako, sasamahan kita. Huwag mong utusan. Samahan mo. The ministry of wisdom. Ibalik sa karunungan. Mag-offer ka ng tulong. Sunduin mo ng sasakyan. Ipag-grab mo yung maliliit na ito ay malaking tulong para makita nila. Huwag ka mag-provide ng bukas na pintuan. Basta huwag mo lang ilak. Pakita mo huwag nakalak. Nakasiwang. Pag nakita mo yung pintuan, nakabukas ng konti at nakakita ka ng liwanag sa loob, enough na yun. Hindi mo kailangan buksan. Ang i-offer mo lang, bukas yung pinto. Hindi ako makapasok kasi sarado. No, sabi mo sana, hindi siya nakasarado. May bukas na pinto. Eh bakit hindi bukas na bukas? Hindi na kailangan buksan. Basta nakabukas sa iyo. Kaya huwag tayong magtipid sa gastos. Mas mabuting wala na tayong pera katutulong sa mga taong ito. Kasi pag nawala siya, mas malaking problema. So anong kailangan natin gawin? Makipag-usap. Kumuha ng ilang mga nuggets ng information o nuggets ng wisdom na ang target mo, Lord, maisuot ko lang tong word na ito. Paulit-ulitin mo lang at ulit-ulitin. Kahit na redundant, kahit para kang sirang plaka, paulit-ulit mo lang ipasok yung malait na information na ito, hingi tayo ng tulong. Hindi natin to kaya. Tapos iwanan mo ng nugget. Ano yung sabihin ng nugget? Yung magiget niya. Yun lang yun. Yung kapraso na yun. Enough na para mabuhay siya. Huwag mo na siyang tambakan ng 3 oras na preaching. Hindi na niya yun kaya. Hindi niya. So anong gawin mo? Makipag-usap? Sabay-sabay nga makipag-usap. Samahan at humingi ng tulong. Pag ginawa mo yan, mag-umpisa ang healing. Pinapaalis na ako, alam ko. Pang-anim is the ministry of love. Ang ministeryo ng pag-ibig. So love them constantly or consistently. 1 Corinthians 13:7, sabi ni Paul, love never gives up. It never loses faith. It always hopeful. Love endures through every circumstance. One thing will remain. Faith, hope, and love. The greatest of this is love. Love them consistently. Love them. Lord, mahalin ko ito. Yung anak mo ay mahalin ko to. Yung mami mo depressed. Mahalin ko to. Yung tatay ko, naalala ko, 1974, after niyang lumabas sa kulungan. Andun siya sa sulok, nakahubad. Andun lang siya. Tapos, man, bili ka nga ang dividendaso. Ano yun, sa karera yun. Opo, bili ako. Yun na. Ang kausap niya ilang years, puro kabayo lang. Nagkaintindihan naman sila. Sa ako na-realize na, depressed pala yung tatay ko. Ayaw mag-work. Ang baho, hindi naliligo. Ganda-ganda lalaki nun. Wow, ano yun? Debonair. Pag nagbihis talaga yun. Ay, wala. Walang kulay, dull, madilim. Saka ako na-realize na, depressed siya. Depression can last long. But consistent love breaks through walls that time builds. Yung love, gigibain yung depression. Si Jesus ay nanatili sa mga broken people. Try to imagine the misery of the ancient Rome. Grabe. Talagang terrible. Sa panahon natin ngayon, sa ginagawa sa atin, diba ang kapabayaan ng pamahalaan natin sa mga mahihirap? Alam niyo ba, pag pumunta kayo sa Bugo, hanggang ngayon po, wala pang galawan doon ng LGU. Ang pila po ng lahat ng darating na mga truck ng tulong, 1,000 sasakyan. Alam mo, nakakalungkot.
Hindi ho punong-puno ng goods. Punong-puno lang ho ng materyales sa construction. Nung panahon ng ayuda, namigay ng ayuda, at walang kalamidad na magay ang mga congressman ng ayuda sa buong Pilipinas. Pinasabog kung ano-anong pasabog na ayuda. Ngayon po, after ng calamity, wala po ayuda. Lahat ng tao po, sobrang lungkot. Wala na ba tayong pag-asa sa ating bansa? Hindi ko alam. Isa lang ang alam ko, sobrang lungkot ng tao. Huwag na tayong magdagdag ng lungkot. Magmahal. Love is also a ministry. Kaya when someone is deeply depressed, what they need most is your presence, not your pressure. Presence, not your pressure. Ang kailangan nila is compassion, not your correction. Number 3, consistency, hindi yung quick fixes mo. Kasi ganito ang gawin mo, hindi mo nila maintindihan yun. Huwag tayong mag-concentrate sa mga bagay na hindi po nila maiintindihan. Ang kailangan po nila presence, kailangan po nila compassion, ang kailangan po nila consistency ng ating pag-ibig. I have an assignment for all of you. Look for a person na pwede niyo pong tulungan ngayon. Dalhin niyo pabalik kay Lord. Kasi hindi isang tao mabubuhay natin, kundi isang pamilya, isang pamayanan. At kung ikaw ay malungkot, please, kapatid, halika, tulungan kita. Help me to help you. Tulungan mo ako, tulungan ka. Kasi matutulungan mo ang iba pag natulungan ka. Tatayo tayo lahat, purihin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Raise our hands. I want you to surrender your life to the Lord. And I'll pray na maalis yung lungkot sa ating buhay. Dapat, kapatid, you bring light. Not by soul bring their darkness, but you bring light. Dapat mula sa ilaw mo, hindi mo na kailangan alisin sa dilim yung tao. Siguro ang kailangan mong gawin ay magdala ng liwanag doon sa kadiliman niya. Baka sakali, makapagligtas ka ng kaluluwa. Why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Kapatid, hindi makakatulong ang lungkot. Cheer up. Tumayo ka dyan. At ibalik mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Lord, nakataas ang aming kamay, sumusuko, umaamin. Sobrang lungkot. Ang daming pangyayari. Ang dami nag-e-escalate. Ang dami kami nakikita. Ang dami kami na-o-observe. Ang daming hindi nangyari. Ang daming hindi dapat mangyari. Ang daming lungkot, wala na ang ngiti, wala na ang sigla. Ang mga ito ay totoo. Humingi kami ng tawad sa iyo. Lord, panalangin ko through the Holy Spirit, ibalik ang joy. Ibalik ang gladness. Ibalik ulit ang ngiti. Na mula sa mga ngiti na ito ay magsisilbing ilaw sa bawat ngiping masisilip sa aming mga labi. Ay mga boltahe ng liwanag na aangkinin ng marami. Pabutihin mo kami, Lord. Make us righteous. Make us kind and gentle and good. Mga tao kami na madaling ma-approach, na willing ulit mag-minister, na pwede ulit kami mag-minister through intercession, na pwede ulit kami mag-minister sa pagpo-provide ng wisdom, na pwede ulit kami mag-minister sa pamamagitan ng aming presence. Pero umpisa ulit kami makinig, ipanalangin, at magpalakas. At naniniwala kami na ma-overcome ng saya na meron kami ang lungkot
na nakikita namin sa mundong ito. May you strengthen each and every one of us so that we may strengthen others who are losing it. That may we be, Lord God, serve as joy to these people who are losing their happiness because of the sadness that this world continuously giving them. And Lord, today, may you restore us, strengthen us, and may you use us for your purpose. Lord, I pray that we will be kind. So Lord, gawin mo kaming mabait, hindi matapang, hindi masungit, hindi irritable. Gawin mo kaming mabait, mabuti, na handa muli gamitin ang aming munting salapi, munting resources, munti naming oras, at munti naming kakayanan, na huwag kaming maging mesaya sa mga tao ito, Lord God, but dalhin namin sila sa mga mesaya. I pray that we will be used to restore our children, restore our loved ones, or restore someone, diba, na na-loss nila completely ang kanilang faith, pananampalataya sa iyo, Panginoon. A new ministry is coming. A new ministry will be launched. Kami, Lord, yung ministry. And I hope that by the power that you have given us, that we will bring these people back, Lord God. Bring them at the feet of our sweet Savior, our Lord Jesus Christ. May God strengthen you. May God give you back your ngiti. May the good Lord bring you back. Balik na ulit sa iyo yung joy mo, not coming from the world, but coming from the Word. May God restore you. Ngiti ulit. Serve ulit. Minister ulit. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen. Pwede ba kumuha ng isang taong ngitian, tapos hug, yakapin mo nga. Purihin ang Panginoon. Madiin na yakap. Yakap nga. Sige po, kapatid. Sige po, yakap po. Very good. Yakap po. Pastor, yakap tayo. Pastor, yakap tayo po. Huwag mahiya. Ayan, praise the Lord. Amen. Malakas na amen. Hallelujah. We will be commemorating the breaking of the bread, the death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. Sige po, kunin po ninyo ang inyong breaking of the bread paraphernalia. Sige po. Ayan. Pwede na nyo pong buksan, dahan-dahan. Okay. Taas natin tinapay. Si Jesus, bago ipagkanulo, ay dumampot ng kaprasong tinapay. Pagkatapos pinagpiraparasyon niya ito. Come on, can we break the bread, please? He broke this. He broke it and said, "This is my body given to you. Do this in memory of me." Let's pray. Lord, salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Katawang nawala, ngunit nagdulot ng kagalakan sa marami. Kaligtasan ay naging available maging sa mga taong hindi deserve ito. Ang katawan mo ay nagdulot ng kagalingan. Sa bawat latay kami gumaling. May mga pangako ng kalusugan, kalayaan, kapatawaran. Bunga ng katawang binayubay, sinaktan, na ngayon ay aming tinamasa. Lord God, your body was severely bitten, but the stripe provided healing to our sickness. And today we are enjoying the healing and the miracle that comes from what that body
brought to us. And today we are restored. And so we celebrate what that body means and gives. We love you. We thank you in Jesus now. Pwede na po natin kanin ang tinapay. At matapos magapunan, dinampot ni Jesus ang saro. Taas natin ang saro. At sinabi niya, ang sarong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan. Na sa tuwing inumin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-aalaala sa akin. Alam ba ninyo na ang lahat ng ating kasalanan, ang mga nakaraan, past, ang kasalukuyan, present, at ang hinaharap, future sins, lahat ito ay sinagot ng dugo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo ay nililinis ng banal na dugo. Ang dugong ito ay ang bagong tipan ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa atin. Is always through the blood. And so we can now assure ourselves that there is forgiveness of sin. Today, Lord, we just want to thank you. Our soul expresses our sincere gratitude of what the blood produces. The blood wash away our sins, past, present, and even future. We love you, we thank you. And Lord, we celebrate life through the blood. We celebrate victory through the blood. And we celebrate the blessings that comes from you through the blood. Lord, may mga kapatid kami na may hinihiling tomorrow, may gagawin na mahirap, pero in favor para sa anak mo through the blood, uuwi kaming dala ang mabuting balita. Meron silang mga kakausaping tao and through the blood, may mangyayaring miracles. May mga hinihingi ang aking mga kapatid through the blood ay ibibigay. Kasi walang imposible sa dugo. Takot ang kalaban sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Pwede nating inumin ang saro. Sapagkat tuwing kakanin nyo ang tinapay at iniinom ang saro, pinapahayag nyo ang kanyang pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay, pagpanik, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Very loud clap offering po sa ating bishop. Yes. Ngiti ay tatayo. Amen. Sumigaw nga tayo ng hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, help me to help you, kapatid. Sa likod, sabi mo, help me to help you. Hallelujah. Taas ang ating mga kamay. Let's go to the benediction. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May keep you from falling. Make your stand unblemished. Amen. May His grace work in you, His face shine on you, may His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With good health, enjoyment, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the when fellowship ends. Abundant life begins. Those who want to be prayed over, pastors, wag tayo alis ha. We will pray for them. Pastors, leaders, hallelujah. Hallelujah. We are willing to minister to you po. God bless you. See you next week. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y